pagtakbo ni VP Sara? Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Okay, so mga kababayan, kahapon talagang marami ang nagulat na mga mga bangag. Dahil kahapon, di ba nag-press con si VP Sara at inanunsyo niya na siya ay tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Marami ang nagulantang. Pero siyempre tayo, alam natin na tatakbo talaga siya. Dahil suportado natin siya mga kababayan. Kagaya nga ho na sinasabi nito ni Congressman Erice na obvious naman talaga natatakbo siya. Dahil siya ang may pinakamataas na trust rating. Pero alam nyo ba, yung mga nagsasabi, baka si VP Sara nilalaro lang itong mga, mga dilawan, pinklawan, pulahan. Hindi natin alam, no? Baka mamaya, hindi siya tatakbo, may iba siyang patatakbo. Pwede kasi si Basti kasi nagpapasarig din ngayon eh. Diba? Kahit sino sa mga Duterte talaga, ang tumakbo, susuportahan natin yan, syempre. Dahil alam naman natin, sila lang talaga, yung pag-asa natin, sila lang yung makakatulong para mamuling maibangon ng Pilipinas sa pagkalugmok. Diba? Ngayon may mga balita, mga kababayan, yung ibang mga congressman, kasi di ba merong impeachment kay VP Sara na nakahain ngayon at parang uusad na raw yan next week. Ngayon may mga balita mga congressman, no, na di umano eto mga congressman na ito ay hindi susuporta sa impeachment kay VP Sara. Ayaw daw kasi nilang maulit yung nangyari nung nakaraang impeachment complaint nung nakaraang taon. Ayaw nilang maulit 'yon. At siguro wala nang budget. Ayaw nilang maulit 'yon. Pero hindi rin natin masabi, baka mamaya gamitan pa rin nila ng budget 'yan eh. Alam niyo naman ito mga bangag na 'to, alam niyo hindi sila papayag na makatakbo sa presidente si VP Sara, kaya nga kung ano-ano ng mga pinaplano nila, kesyo kailangan ipasa ang tiyatsa, kailangan para mabago ang konstitusyon, para mawala ng power ang Korte Suprema, ganun eh, di ba si Tuta Soto? Ngayon mga kababayan, eto may mga balita talaga, umuugong na balita. Actually, narinig ko rin ito kay Congressman Paulo Marcoleta, na may mga ilan siyang mga congressman na nakausap na hindi rin sila susuporta sa impeachment laban kay VP Sara. At meron ding nagsasabi nga rin na yung ibang mga congressman daw, pagdating daw ng araw ng botohan, maaring hindi sila bumoto or a-absent sila. A-absent sila para hindi sila makaboto. Para hindi ma-impeach si VP Sara. Yan ang nila, ang mga sinasabi nila. Hindi rin naman tayo sigurado. Alam niyo naman yung mga congressman, yung iba dyan pag nakakita na ng salapi, nagiging peso sign ang ng mata nila. Di ba? So, pero karamihan daw dyan sa mga congressman, ayaw na mangyari pa muli. Yung nangyari nung nakarang eleksyon na alam yun, hindi sila halos sinuportahan dahil sa ginawa nilang pabor doon sa nakaraang impeachment kay VP Sara. Ngayon eto si Congressman Erice ay nagsalita rin, marami nagbigay ng pahayag sa kanila na suportado yung sinasabi nga ni VP Sara na siya itatakbo sa 2028. At natutuwa naman tayo doon kasi yan din naman ang hinihintay natin. Although alam natin si VP Sara tatakbo talaga. Di ba? Tatakbo talaga yan, pero di rin natin alam, baka may ibang laro talaga si VP Sara. May mga nagsasabi pa nga, kagaya nung sinabi ni Ms. Cathy Binag, hindi kaya si VP Sara nag-anunsyo na ng maaga sa pagtakbo sa pagka-presidente, dahil gusto niyang bulabugin itong administrasyong ito, itong mga bangag na ito. At meron din siyang pasasabugin na matindi. Meron siyang pinakahawakang ebidensya, yung sinabi ni Ms. Cathy Binag. Na alam niyo naman si Cathy Binag talaga galit na galit rin niya sa kay Bangag. Alright? So pakinggan natin ito. Itong si Congressman Erice, mga kababayan, sa kanyang interview sa media. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya
hindi surprising yung pagtakbo niya. Hindi surprising yung pagtakbo niya. Tama naman to si Congressman Erice. Hindi naman talaga ito kagulat-gulat. Hindi naman to maaring iba, yung mga bayarang troll, yung ibang mga nagulat talaga. Oo, kasi ang aga nga naman ng si VP Sara. Pero sabi niya nga, di ba, noong mga nakaraang taon, sinasabi niya na by 2026 pa siya mag-a-announce kung tatakbo ba siya o hindi. Naalala niyo yun, guys? Di ba sinabi naman talaga yun ni VP Sara? At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang makakalaban is si dating Vice President Lenny Robredo. Pwede, no? Yung si Risa, wala na yun. Parang pa nga si John Vic, wala rin yun. Si Lenny, masasabi talaga nating malakas na kalaban, pero sa tingin ba tatalunin ni Lenny si Vice President Sara? Yung meron kang 30 million na botong nakuha, si Lenny ilan lang ang nakuhang boto. Hindi nila pwedeng sabihin na si Lenny talaga ang pinakamalakas. Para sa akin, walang malakas na kalaban si VP Sara. Malakas lang talaga ang smart magic. Ay, magic sarap. Malakas lang mga magic. Yun ang maging ni VP Sara, no, magiging problema, no, yung magic. Kagaya nung nakaraang eleksyon nagkaroon ng magic, di ba? Kaya lang dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party, and I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Tama. Under liberal. Kasi magiging tuta din siya ng mga nandiyan sa liberal. Magiging tustusan din siya. Oo. Sigurado naman talaga doon sa liberal siya, no, yung partido na yun ang kanyang sasamahan pag siya itumakbo. Sigurado naman yun. Kasi sino ba ang magiging financier ni Lenny kapag siya itumakbong presidente sa 2028? Di ba? Hindi naman siya mapera, no? Hindi kagaya ng mga nasa liberal na dumami ng pera. Paano si Risa? Liberal din siya. Paano kaya yun? Paano kaya kung magdadalawang maghahati pa ang boto nila? Mag-aagawa pa siya sa boto. So, kailangan may isang give up talaga. No, may isang give up dyan. Pwedeng tumakbo vice presidente, pero kulelat pa rin. Si Marcoleta nga raw, gustong gawing vice presidente. Gusto i-tandem kay VP Sara sa 2028. Si Senator Robin, ganun din. Lalo na. Tuloy natin. Sigurado ba na makakatakbo siya? Pagka na-impeach si Vice President Sara, Pakinggan niya. lalong magkakaroon ng public anger. Baka kahit sinong Duterte ang ilaban ay manalo. Narinig niyo? Kapag na-impeach si VP Sara, magkakaanuhan nga naman, no? Ngayon, siyempre, hindi naman tayo papayag na si VP Sara na-impeach, wala nang tatakbo pa na wala tayong ipapambato. Marami pa tayong naka-reserve. Yun ang nila, yun ang hindi nila iniisip. Kaya pa na-impeach sila ng impeach, gastos sila ng gastos, lustay sila ng lustay ng pera. Diba? Sa tingin ba nila, kapag kasi VP Sara na-impeach sila, si Basta hindi pwedeng tumakbo? Sa tingin ba nila, yung mga supporters ni VP Sara kay VP Sara lang? Hindi ho. Ang supporters ni VP Sara nakasuporta sa lahat ng mga Duterte. Sa lahat ng pamilya Duterte. Kahit sa maging kaalyado ng mga Duterte, susuporta ang mga DDS. Ilan lang ang mga Pinklawan-Dilawan Barangay supporters. Ilan lang yan sila. Kahit maghalo pa sila, magsama-sama pa sila, baka nasa 15% lang sila. Diba? Kaya kahit impeach sila si VP Sara, meron pang naka-reserve. Gagawan din nila ng kaso si Baste. Hindi naman impeachable si Baste, di ba? Hindi naman impeachable si Pulong. Ay impeachable ba ang Pero
wala silang pwedeng ano, kahit kasuhan nila si Baste, makakatakbo yan. Ay, ito, sa sarili kong ano to ha, ang ano lang talaga, pag na-impeach ang isang politiko, hindi siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon. Pero kahit na may kaso siya, pero wala silang pwedeng kaso kay Baste, wala namang ano si Baste eh. Kung ano-ano na nga lang ang inaano nila eh. Kaya nga, no, kahit impeach sila si BP Sara, nandiyan si Baste, si Pulong. May dalawa pa tayong pagpipilian. At sa tingin ba nila, ha, makaka-apekto yun sa suporta natin? Hindi. Mas lalo pang manggigigil ang mga Duterte supporters na suportahan ang sino man sa mga Duterte kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sigurado ba si VP Sara makakatakbo ay may impeachment proceedings pa? Kapag kinonvict si BP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about Yan na nga. Natural, pag na-convict si BP Sara, na-impeach si BP Sara, magagalit talaga ang kanyang mga supporters. Ang galing mo talaga, Congressman Arice. Napakalakas ng iyong pakiramdam. Totoo yan, magagalit talaga. Baka nga yan pang simula maging simula ng paghihimagsik eh. Oo, kasi alam naman natin na wala naman talagang grounds ang impeachment na inihiyain nila. Paulit-ulit na lang eh. Diba? Yun at yun na lang ang grounds nila eh. Yung confidential funds. Samantalang maraming mga politiko dyan na may confidential funds mas higit pa sa laki kesa sa kay BP Sara, pero yun ang ginagamit nila eh. Na kung ano-ano kabulastugan. Ha? Tatawagin natin kabulastugan yung mga kababayan kasi kalukuhan yan eh. Gusto lang talaga nilang ma-impeach si Sara kasi nga takot sila sa 2028. Tandaan nila. Tandaan nyo, mga talongkes. Ulitin ko. Kahit si Sara ma-impeach, meron pang mga Duterte na pwedeng suportahan ng mga Pilipino, ng mga Duterte supporters. Kayong mga talongkes sa supporters dyan sa kabilang panig, wala naman kayo, karamihan nga sa inyo, trolls. Yung mga post nga dyan ng kung sino-sino mga trolls halos ang nagko-comment eh. Iba-ibang mga pangalan, yung mga pangalan ng mga Indonesian. Samantala kay BP Sara, ang dami nagla-like, ang dami nag-heart sa mga post niya, sa page niya. Di ba? Walang galit, walang angry, talagang like at the heart. Ilang libong mga yung inaabot ng post na yon. Samantala sa kanila, ilagla-like, nag-heart, may tumatawa, mas marami pa yung tumatawa, tapos pag binasa mo ang comments, anak ng tipaklong, ang mga pangalan, ibang lahi, Indonesian, Thailander, di ba? So paano ka maniniwala na talagang legit yung kanilang mga supporters? 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Sir, may sinasabi kayo na sigurado na siya. Pwede lang malaman na Okay. So, baka nga raw mag-gather pa ng public sympathy kapag si BP Sara ay in-impeach o na-impeach. At kahit sino sa mga Duterte ay susuportahan. May point ka dito, Congressman Arice, may point ka dito. Kasi yun naman talaga ang plano eh. Kapag na-impeach si Sara, pero yun na nga, marami din ang nabigla sa maaga pag-anunsyo ni BP Sara na siya ay tatakbo sa 2028. Ngayon, ano ho ba ang ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin lang nito, mga kababayan, na si BP Sara ay gusto nilang ipaalam sa mga Pilipino na sumusuporta sa kanya at sa mga politiko na gusto na nagdadalawang isip, lalo na diyan sa House of Representatives, na mag-isip-isip kayo kapag sumuporta kayo sa impeachment ko, meron kayong kalalagyan sa mga supporters nyo. Kasi karamihan sa mga sumusuporta sa inyo ay supporters ko. Parang gano'n ang dating eh. Ngayon, pwede talagang mangyari yun. Na kapag naulit yung nangyari noong nakaraang taon, talagang sa 2028, lalagapak na sila.
masisira ang kanilang mga political career. So mag-iisip-isip na yan ng mabuti ang mga congressman na yan. Sigurado, isipin nila, naku, maapektuhan naman ito ang aking political career. Pag nanalo isa sa mga Duterte, siguradong tutugisin ako ng mga yan. Kasi kahit naman, gano'n na mag-iisip ng mga yan, no? ng mga mambabatas na yan na susuporta sa impeachment. Sigurado, pag na-impeach si Sara, meron pa namang Duterte. Pag nanalo ng Duterte, sigurado tutugisin ako niyan. Gano'n na mag-iisip ng mga yan eh. So kayo no, mga kabahan, malamang, baka tama yung narinig ko, na sa araw daw ng botohan, mag-a-absent daw yung mga ibang mambabatas para hindi makaboto. Kasi nung nakaraan kasi, di ba, binigla sila, sinurprise sila. Surprise! Pipirma ka! Sabi pa nga ng isang congressman, akala ko niya pipirmahan pang merienda. Pang merienda naman talaga, pinirmahan mo, malaki pa nga. Ewan ko kung nakatanggap kayo. Kasi, ito pala mga kababayan, last year, wala daw talaga silang natanggap. Yung iba, walang natanggap. Ang nagkamalan daw talaga dyan, yung mga nakadikit kay Tambi. Wala daw talaga natanggap yung ibang mga mambabatas dyan. Kaya, malamang, isa rin sa magiging rason, kaya hindi na sila magpapauto. Okay? So, ayan si Congressman Arisa. Pakinggan naman natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbigay ng tungkol dito sa sa kanyang tawag dito sa kanyang inanunsyo sa kahapon sa kanyang press con. Pakinggan natin si Vice President Sara, mga kababayan, at ako natuwa rin nung pinapanood ko 'to kahapon habang nasa area ako, dahil sa wakas nag-anunsyo na si VP Sara ng pagtakbo. So ito pakinggan natin Uy nga pala mga kababayan, ako'y makikiusap sa inyo. Like ho tayo. I-like nyo ho itong video ito at kung maaari, mag-subscribe na rin kayo dito sa balita ni Kuya Rans TV. And then i-share nyo po ang video ito at huwag kayong mag-skip ng ads para naman kumita itong channel ko ito. Makabalik ulit ako sa dati kung alam nyo para meron tayong bukod sa may sweldo tayo sa trabaho, may income pa tayo dito kasi ako hindi lang naman, kumbaga hindi ko naman sinusolo yung kinikita ko. May mga tinutulungan din ako, at yun nga, malaking tulong din itong kikitain ko dito sa aking mga videos. Alright, pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Yes. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Kaya nga budol Kaya nga nabudol tayo pangako lang, hanggang pangako lang di ba? Naalala yung sinabi ni Attorney Glenn Chong. Antes pa lang pinagplanuhan na talaga nila si VP Sara. Yung pagkapanalo pa lang nila, planado na talaga
kung paano na sisiba kay si Sara. Di ba? Alam niyo na, naging ano yan si Glenn Chong ni Disa. So, mga kababayan, sabi nga ni BP Sara na yung mga pangako ni Bongbong Marcos, hindi niya ginawa. Hindi niya tinupad. Kasi nga binudol na tayo. Kaya yan ang problema din sa mga politiko talaga. Pero mas malala ito kay BBM kasi pinangakuan talaga tayo ng sandamakmak na pangako. Tuloy natin to. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin Wala talaga. para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit Kasi alam nyo, may nagsasabi kung hindi umalis to si BP Sara sa bilang DepEd Secretary, tatambakan nila ng budget ang DepEd. At doon, titirahin nila yung budget. Ano susunod? Ipaparatang nila kay BP Sara. Kaya lalo nilang si BP Sara, sisirain si BP Sara para talaga magkaroon ng mas ground para ma-impeach si Sara. Matalino si Sara, malakas ang pakaramdam niya, kaya iniwanan niya, nag-resign siya. Doon pa lang, dismayado na yung mga yan Alam mo bakit? Kasi nga, hindi nila na isa katuparan yung talagang nilang plano. O yung itambakan nila ng budget, tapos anong gagawin nila? Titirahin nila ngayon. Palalabasin naman nila ngayon na binulsa ni Sara. So yun yun sana ang mangyayari. Kaso, malakas ang pakiramdam ni Sara, nag-resign siya, nawasak o nasira ang plano ng mga bangag. Kaya yung kanilang impeachment ground ngayon, walang ka-substance, walang katibay-tibay, walang kalasa-lasa. alam ko na, mula pa noong 2023, na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Yun. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Ayan, humihingi ng paumanhin. Nagsusorry si BP Sara. Bakit? Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM. Kasi nabudol ka rin naman kasi BP Sara Huwag ka mag-sorry sa amin. Nakamove na kami. Tanggap na namin na para tayo nabudol. Bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot Ayan. sa pagsira nila sa pangalan ko. Alata naman sa BP Nakikita naman namin sa mukha mo Walang pressure. Wala tayo bakas ng takot na nakikita sa kanyang mga mata. Pinagtatawanan pa nga sila ni BP.
Kaya urat na urat si Auntie Claire eh. Mga kababayan eh. Kasi nga, hindi umu-epekto yung kanilang mga ginagawang kay BP Sara eh. Diba? Bugbog sarado na si BP Sara sa kung ano-ano mga paratang nila pero hindi apektado. Kumbaga parang ang katawan ni BP Sara naka-shield ng may kakaibang nakabalot sa kanyang katawan na hindi kayang palugmukin. Yun naman ang mukha ng BP natin. Talagang yung aura yung pa rin eh. Hindi kagaya nila. Tingnan mo yung isa, yatis na yatis na. Ibig sabihin ni payat na. Siya nga yata na-stress eh. Lalo na siguro dito sa inanunsyo ni BP Sara, baka lalo na-stress. Kasi hanggang ngayon wala pa ring epekto yung kanilang mga ginagawang paninira. Until now, mga kababayan, siya pa rin talaga ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. Yun lang. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Buti pa sila may bahay sa ibang bansa. Tayo walang bahay sa ibang bansa. Alam nyo, punto dito ni BP Sara, natatakot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Kasi kapag dumating sa punto, nagalit na talaga ang China at gerahin tayo, wala ho tayong tatakbuhan. Wala ho tayong mapagtataguan. Hindi tayo makakapunta ng ibang bansa para doon magtago. Sila ho, may mga bahay sila sa ibang bansa. Alam niyo na pagka nagkagera yan, magsisilayasan sa Pilipinas. Kaya tatapang mambuli ng mga yan. Binubuli nila ang China. Sila talaga nang bubuli. Gusto nila kasi na magkagulo. Gusto nila kasi ng kaguluhan. Samantalang, milyong-milyong Pilipino ang maapektuhan. Tapos ano pa, kapag tuloy nilang inano ang China, ginalit, libo-libong mga Pilipino na nagtatrabaho sa ng China ang mawawalan ng trabaho kapag pinauwi ang mga yan. Wala naman sila itutulong. Kaya lalong nagagalit sa kanilang mga Pilipino, lalong bumabagsak ang ratings ni Riz Hontiveros. Tingnan nyo, 2% lang. Baka susunod maging 0.1% na lang. Yung 2% doon, ginaya pa yata eh. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Sabi ni BP Sara, ako ay natatakot na pagdating ng araw ng ating kahirapan ay tanggapin na lang natin. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni BP Sara na yun. Kasi nga, yun ay yung kapalaran natin na maging mahirap, no? Patuloy na maghirap dahil nga ang ating leader parang bang wala naman siya pakialam sa atin. So, kailangan na ho natin ng pagbabago. Kailangan na ho talaga natin na magpalit na ng ayan, sa 2028, si BP Sara na talaga natin. Dapat isolid talaga natin. Pero naniniwala ako na nalig ako na magiging presidente itong ating mahal na BP Sara na ito. Nga maanad na ta sa sayop. Kaaral na ta sa'yo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Anong ibig sabihin na mawala na lang tayo ng pag-asa. Og labaw sa tanan, Ayun na sa lahat. ako'y kahadlok, Takot. nga moabot ang adlaw, nga wala na tay Pilipinas, nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, Yan! and my future in the service of our nation. My future in the service of our nation.
Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Yes, ang tapat na para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Yes! Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Woo! Shukran. Yes! Woo! Ano na? Ano na? Next time na question. Thank you. Okay, so ayun ho, narinig natin. Ako si Sara Duterte ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kailan yan? Sa 2028. Yan ho ang inanunsyo niya kahapon na talagang pinalakpakan ng milyong-milyong Pilipino. Although alam naman natin talaga natatakbo ito si VP Sara kasi siya talaga ang pinagkakatiwalaan natin eh. Pero kung sakali man mangyari ho na ma-impeach siya, well, meron naman dyan Baste Duterte. Kasi si Baste panay-panay rin ang pasari ngayon eh. Ewan ko kung legit yung mga post na yun eh. Para, alam nyo, si Mayor Baste, tingin ko tatakbo ito ng mas mataas na posisyon sa 2028. Para, tama lang din. No, ibigay niya sa kanyang pamangkin yung pagka-mayor dyan kasi wala talaga tatalo sa mga Duterte. Kasi yung mga naghahad na manalo dyan sa pagka-mayor, ay, nako, ilalampaso lang. Alright, so ayun ho, narinig natin yung ni VP Sara, no? Anunsyo ni VP Sara, no? Sa 2028, no? Although alam naman natin yan na siya talaga itatakbo dahil siya talaga ipipilitin din natin kung hindi siya tatakbo, no? At naging usap-usapan ho ito sa social media at sa mainstream, no? Etong pag-anunsyo ni VP Sara. Actually, may napanood pa nga akong isang anchorman na sinasabi niya nga kahit na binugbog na talagang tumatayo pa rin at eto na nga magpahayag na nga ng kanyang pagtakbo sa 2028. Yung iba diyan, yung nagpapasaring na tatakbo at siya daw ay hinihingi ng taong bayan na tumakbo. Sino kaya taong bayan yun? Ilan sila? Okay, salamat sa lahat mga kababayan. Ako po magpapaalam muna sa inyo pansamantala hanggang sa muli. Balita ni Kuya Rans TV. Yan po tayo. God bless. Bye-bye.